Hindi ako ang mga gusali. Hindi ako ang pangalan sa mapa na nagsasabing Angeles City. Ako ang semento. Ang bitak sa bangketa malapit sa elementarya. Ang mansa ng mantika na hindi na natatanggal. At naaalala ko siya. Dumarating siya araw-araw ng 4 oras 12 minuto ng hapon. Hindi 4 oras 10 minuto. Hindi 4 oras 15 minuto. 4 oras 12 minuto pagkatapos ng huling bell. Maliit lang siya. Ang uniform niya sa school laging kalahating nakalabas. Puting polo, malaki para sa kanya. Pinaparada niya ang kariton niya sa kanto ko. Sira ang gulong sa kaliwa. Lagi itong lumalangit-ngit. Alam mo ang tunog na yun. Nagtitinda siya ng fishball. 10 piso para sa 5. Luma at maitim na ang mantika pero pinapanatili niyang malinis. May dalawa siyang sausawan. Matamis. At napakaanghang. Siya mismo ang gumawa nung maanghang. Ipinagmamalaki niya yon. Hindi siya sumisigaw. Yung ibang tindero sumisigaw. Siya, naghihintay lang. Tinitignan niya ang cellphone niya. Ginagawa niya yung homework niya sa ibabaw ng kariton ng fishball. Math. Nakita ko. Nagsusulat siya gamit ang isang kamay at hinahalo yung fishball gamit ang kabila. Dumarating yung nanay niya ng 5 oras 30 minuto para bilangin ang pera. Hindi siya umingiti pero hinahaplos niya yung ulo niya. Ganito. At saka lang siya ngingiti sa unang pagkakataon sa araw na yon. Sa loob ng 2 taon at 8 buwan, dumating siya araw-araw. Umulan man o maraw. Kahit baha hanggang tuhod niya, dumating siya. Nagsusuot lang siya ng plastic bag sa paa. Pagkatapos, isang Martes ng Marso. Hindi siya dumating. Naisip ko baka may sakit siya. Baka may pasok. Nung Miyerkules, bakante yung pwesto niya. Nandun pa rin yung mansa ng mantika sa semento ko. Maitim. Nung Huwebes, may ibang lalaki na kumuha ng pwesto niya. Nagtitinda siya ng kikiam. Mas maingay. Mas mahal. Nung Biyernes, Sabado, Linggo. Wala. Naghintay ako. Isa akong syudad. Alam kong maghintay. Lumipas ang mga linggo. Nakalimutan na siya ng ibang tindero. Yung mga bata sa school nakahanap na ng ibang kariton. Pero pinanatili kong mainit ang pwesto niya. Pinanatili ko yung mansa ng mantika. Sa tingin ko nakita ko siya minsan. Makalipas ang 3 buwan. Nasa loob siya ng jeepney. Hindi na niya suot yung uniform niya. Nakasuot siya ng itim na shirt na may nakasulat na Manila. Tumingin siya sa bintana. Tumingin siya sa kanto ko. Sa mansa ng mantika. Sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, umandar yung jeepney. Hindi siya kumaway. Hindi na kailangan. Naintindihan ko. May mga batang lalaki na kailangang iwan ang kanilang kariton para maging ganap na lalaki. Kung pupunta ka sa kanto ko ngayon, malapit sa eskwelang yun, hindi mo siya makikita. Iba na ang makikita mo. Pero kung pupunta ka ng 4 oras 12 minuto ng hapon, kapag tumunog yung bell at tatayo ka ng tahimik na tahimik, maaamoy mo pa rin ang mantika. Maririnig mo pa rin yung sirang gulong. Naaalala ko. Dahil ang mga syudad, kailanman ay hindi nakakalimot sa mga nagpakain sa kanila.